Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala si Binibining Mary Catherine Moscosa at ngayon ay tatalakayin natin ang masining na pagpapahayag. Ano ang masining na pagpapahayag? Ang masining na pagpapahayag ay isang paraan ng pagsasalita o pagsulat kung saan ginagamit ang wasto, malinaw at malikhaing pananalita upang maipahayag ang ideya, damdamin o kaalaman sa isang mabisang paraan. Mahalaga ito sa komunikasyon upang mas madaling maunawaan at magkaroon ng mas malalim na epekto ang mensahe sa tagapakinig o mambabasa. So ngayon ay tatalakayin natin ang ano ba ang mahalagang konsepto sa masining na pagpapahayag. Una, ang retorika. Ang retorika, ito ay sining na manghusay at epektibong paggamit ng wika. So layunin itong gawing malinaw, kapani-paniwala, at kawili-wili ang pagpapahayag. Number 2 is balaria o grammar. Ito ay tumutukoy sa wastong paggamit ng mga salita upang bumuo ng maayos na pangungusap. So mahalaga ito upang maiwasan ang kalituhan sa pagpapahayag. Ngayon ay tatalakayin natin ang dalawang paraan ng pagpapahayag. Una, pasalita. Pagpapahayag gamit ang pagsasalita tulad ng talumpati, diskusyon o pakikipag-usap. Ikalawa, pasulat. Ang pasulat, ito ay pagpapahayag gamit ang pagsulat tulad ng saysay, liham o tula. So paano nagiging masining ang pagpapahayag? Upang maging masining ang pagpapahayag, kailangan gumamit ng malikhaing paraan tulad ng paggamit ng alusyon at talinghaga. So ginagamit ang mga kasabihan, salawikain at iba pang matatalinghagang pahayag upang gawing mas makulay at makahulugan ang mensahe. Halimbawa na lang, aanhin ko ang bahay na bato kung ang nakatira ay kwago. So dito ipinapakita ang kahalagan ng magandang ugali kaysa sa material na bagay. Number 2 is paggamit ng mga kasabihan at kawikaan. So ang kasabihan, ito ay mga pahayag na nagsisilbing payo tungkol sa buhay. Halimbawa, pili ng pili na uwi sa bungi. So kapag masyadong mapili, maaaring mawalan ng pagkakataon. Ikalawa ay kawikaan. So ang kawikaan ay mga pahayag na may tuwirang kahulugan. Madalas ay walang sukat at tugma. Halimbawa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So dapat kumilos ang tao upang magtulungan ang sarili. Ikatatlo, paggamit ng idioma o sawikain. So ang idioma ay mga pariralang may ibang kahulugan kaysa sa literal na kahulugan ng mga salita. So nakakatulong ito upang gawing mas makulay at malikhain ang pagpapahayag. Halimbawa, nagbibilang ng poste so walang trabaho. Maitim ang budhi, masama ang ugali. Parabola, ito ay kwentong hango sa banal na kasulatan na naglalaman ng malalim na kahulugan tungkol sa pananampalataya, moralidad at kabutihang asal. Karaniwan itong nagpapakita ng isang aral na may kaugnayan sa buhay espiritual. Mga halimbawa ng parabola. So halimbawa na lang, ang parabola ng alibughang anak. So ito ay isang kwento na pagsisisi at pagpapatawad na nagpapakita ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Ikalawa, ang parabola ng mabuting Samaritano. So, ito ay isang aral tungkol sa tunay na malasakit at pagmamahal sa kapwa, anuman ang kanilang pinagmulan o estado sa buhay. Ngayon ay dadako na naman tayo sa pabula. So, anong pabula? Ang pabula ay katulad ng parabola, layunin nitong magturo ng aral, ngunit ang pangunahing tauhan dito ay mga hayop na kumikilos at nagsasalita tulad ng tao. Ang mga tauhang ito ay madalas na kumakatawan sa iba't ibang katangian ng tao. Halimbawa, ang aso at ang kanyang anino. So ito isang kwento tungkol sa kasakiman at kung paano ito maaaring humantong sa pagkawala ng kung ano ang tunay na mahalaga. Si Pagong at si Matsing. Ito naman ay isang alamat na katalinuhan at paglinlang. So, nagtuturo ng kahalagaan ng pagiging matyaga at maingat. So, ang alegorya. Ano ang alegorya? Ang alegorya ay isang matalinghagang pagpapahayag na naglalahad ng mga totoong pangyayari. Ang bawat isa sa mga pangyayaring binabanggit ay may kahulugang nais ipahihiwatig. Halimbawa, nasa gitna na nag-uumpugang bato si Liza. So, meaning, dapat siyang mamili ayon sa matigas na pasya ng kanyang ama. Next,
si Leonardo o ang kanyang papa. So sinasabi sa kanya na ang ama ang dalawang mukha ng buhay. So ang isang mukhay maaliwalas at maliwanag nasasabugan ng mga humahalimuyak na bulaklak at naghihintay sa kanyang ng isang bukas na lipos na nakaginhawanan at kaligayahan. So ito'y kung pipiliin niya ang kanyang papa. Ngunit kung si Leonardo ang kanyang pipiliin, iba, madawag, matinik at madilim ang mukhang ito ng buhay.